Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ayon sa report ni Jovan Buha na designated reporter ng The Athletic sa Los Angeles Lakers ay matindi ang binagsak ng trade value ni Dalton Knecht matapos ang kanyang hindi magandang Summer League performance. At kung ititrade siya ng Lakers ngayon ay hindi ito makakakuha ng kapalit na pang first round pick. Sa Summer League nga ay hindi naging maganda ang performance niya. Ang mga player nga na gumagawa na sa NBA ay expected na magtatala ito ng mga halimaw na stats sa Summer League. Subalit magkakasunod na off-shooting game nga ang pinakita ni Dalton Knecht at ngayon ay hesitant na ang mga teams na kunin ito dahil bukod nga sa bad performance niya sa lower level of competition, si Knecht mga kaibigan ay 25 years old na. Bukod nga sa hindi na dominate ang Summer League, 25 years old na siya mga kaibigan at hindi inaasahang malaki pa ang mai-improve niya. Malapit na nga daw ito sa kanyang ceiling, kaya naman bumagsak ng husto ang kanyang value. Sinusubukan ng Lakers na i-trade ngayon si Dalton Knecht matapos sa pagkakakuha nila kay Jake LaRavia na tulad ni Knecht ay 6'8" na shooter din. Ganun pa man so far ay no luck nga para sa Lakers. Kung dati nga ay si Mark Williams ng Charlotte Hornets na naging kapalit nito sa kanilang failed trade scenario, ngayon nga ay malamang isang second round pick na lamang ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Clippers. Binigyan ng recognition ng Clippers President Lawrence Frank ang ginawa ni James Harden na pag-take ng pay cut. Kahit na pwede siyang pumirma ng mahigit na 50 million na sahod tulad nila LeBron James, Kevin Durant at Steph Curry na mga kapwa niya former MVP, hindi niya ito ginawa bagkus 40 million per year lang ang kinuha niya mga kaibigan. Well, to be fair ay nagkampiyon na nga si LeBron, KD at Curry habang si James Harden naman ay hindi pa. Kaya naman talagang willing siyang babaan ng kanyang sahod upang mabigyan siya ng sapat na tulong para gumawa ng run para sa championship. At hindi nga siya binigo ng Clippers mga kaibigan at talagang nag-deliver ang kanilang front office ng solid na trabaho. Nakuha nila si Brook Lopez, Bradley Beal at Chris Paul at naging possible ang lahat ng ito dahil sa pay cut ni James Harden. Bagamat lipas na nga ito sa kanilang mga prime ay malaking tulong pa din ito sa mababang sahod. Bigyan lang nga natin siya ng pansin mga kaibigan dahil madalas nga ang reputasyon ni Harden sa mata ng mga fans ay may pagkaswapang ito at hindi siya team player. Ganun pa man ay nagsakripisyo nga siya sa Brooklyn Nets at naglaro siya to a lesser role. Nag-take din siya ng 15 million pay cut sa Philadelphia 76ers noon at ngayon ay mahigit 20 million naman ang pay cut na ginawa niya sa Los Angeles Clippers. Sadyang hindi lang siya pinapalad pa na magkampiyon sa ngayon, subalit ginagawa na nga niyang kanyang part as a leader ng team na ito. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito mga kaibigan? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.